known as Charlie Suarez. Yung mga kabusing Ryan Garcia at Conor Ben tila nagkainitan. Malayo pa ang laban pero nagbatuhan na ito ng mga maanghang na salita. Sabi nitong si Conor Ben na sobrang ingay daw nitong si Garcia at nagbanta pa ito. Napapasurindi rin niya ito sa araw ng kanilang laban ngayong September 12 kung saan nag-respond naman itong si Garcia sa banat nitong si Ben at sinabi nito na hindi tulad ni Conor Ben ang tatalo sa kanya. Hindi daw ito magaling at dahil daw sa ginawa nitong si Conor Ben ay bibigyan niya ito ng leksyon sa araw ng kanilang laban na hindi pa nito naranasan sa kanyang buong boxing career. So kumpiyansa nga po si Garcia dito sa kanyang kalaban kontra Conor Ben. Nagaganapin nga po sa darating na September 12 ang kanilang laban sa T-Mobile Arena. Nakataya rin dito ang hinahawakang belt ni Garcia ang WBC welterweight title. Ito nga po ang unang lipinsan ni Ryan Garcia matapos itong talunin at agawin kay Mario Barrios via unanimous decision. Ang tanong na lang dito, kung kakayanin ba ni Garcia ang lakas ni Conor Ben? Dahil itong si Ben ay kinakaya nga po nito ang suntok ng isang middleweight fighter. Ano na kaya kay Ryan Garcia? Nasa 147 lang ito lumalaban. Samantala naman, bukas na nga po ang laban sa isa nating pambato sa super featherweight na si Charlie Suarez. Nakatakda itong magbabalik sa ibabaw ng ring kontra sa Amerika na si Manuel Avila. So itong makakalaban ni Suarez na si Manuel Avila ay ito pa ang kanyang pangalawang laban matapos itong mabakanti ng 2 taon. Huling laban nito ay tinalo nga po nito ang dating nakalaban ni Nonito Donaire Jr. na si Ruben Garcia Hernandez via split decision. At mayroon naman itong ring record na 26 wins, 2 losses and 9 knockout. Mas bata ito kay Suarez ng 3 taon dahil may edad pa lang itong 34 years old. Pero mas matangkad naman itong si Suarez ng 1 pulgada. Ito rin ang magsisilbing comeback fight ni Suarez matapos ang 1 taon na di ito napalaban. Huling laban nga po nito ay nung nakalaban si Emmanuel Navarrete May 10, 2025. Kaya magandang laban ito para kay Suarez dahil nakataya rin sa kanilang laban ang bakanting WBO International Super Featherweight title. 10 rounders po ang labang ito mga kabusing. Kaya wag po nating kalimutang suportahan ang ating pambato mga boss. Dahil kung magawang manalo ni Suarez dito kay Avila, ay posible nitong makalaban muli itong si Emmanuel Navarrete para sa isang rematch. Dahil hanggang ngayon ay wala pang tugon ang kampo ni Navarrete sa naging utos ng WBO na dapat ipensahan itong si Navarrete ang kanyang belt kontra Charlie Suarez dahil alam naman natin na sa huling laban nga po nila ay siguro tayo na panalo si Suarez. Talagang nagkamali lang ng tawag si ref na kahit suntok ang tumama ay ginawang headbutt. Tuloy na talo si Suarez sa puntos pero may batikang trainer nga pong naniniwala na panalo si Suarez sa laban kontra Emmanuel Navarrete. At sinabi nga po nito na talagang nanakawan ng panalo ang Pinoy. At walang iba nga po, itong kapwa Mexican na si Robert Garcia. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Hopefully he does fight for the winner because he should have been champion. I think it was a punch. It was a punch, and the fight was stopped because of that punch. They ruled it a headbutt or whatever it was, elbow, whatever it was, and it's just wrong for boxing. But he should get his title shot. Hopefully after this one. So ito naman mga kabusing, ang kunting highlight sa laban ni Suarez kontra Emmanuel Navarrete. Talagang napagkaisahan si Kabayan sa labang ito. Sana'y makaroon pa sila ng rematch matapos ang laban ni Suarez kontra dito kay Manuel Avila. Matangkad si Navarrete pero hindi umuurong si dito, Charlie Suarez. Mm. Mm. Hindi umayaw yan. Hindi umayaw yan si Charlie Suarez. Oh, yan, oh.
Suarez, ang army natin. Grabe si Suarez dito. Pero pag hindi ba knockdown to, tatalunin pa rin si Suarez dito. Kasi kailangan knockdown tong kalaban para mananalo siya dito. Champion kasi.